Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2.5 billion pesos na halaga ng illicit cigarettes sinira ng BIR sa Porac, Pampanga. Panalangin para kay Pope Francis ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aquino Center at Museum sa Tarlac muling binuksan sa publiko. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Higit 2.5 billion pesos na halaga ng illicit cigarettes at ilang cigarette-making machines ang sinira ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Digama Waste Management Services o PC compound sa Porac, Pampanga kahapon. Personal na pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang incineration at shredding ng mga kumpiskadong sigarilyo na narecover sa iba't ibang bahagi ng Luzon mula noong 2023. Unang sinira ang mga nakuhang kahon-kahong sigarilyo sa raid sa Bulacan at Valenzuela noong nakaraang taon. Kabilang din sa mga winasak ay ang hindi bababa sa 20 units ng cigarette-making machines. Nasa 13.5 million packs pa ng kontrabando ang nakatakdang sirain sa loob ng linggong ito. Parte ito ng nationwide destruction ng illicit cigarettes at unregistered machines para tiyakin sa publiko na ang mga illegally manufactured and sold cigarettes ay hindi na muling makakapasok pa sa merkado. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng panalangin para kay Pope Francis na nananatili sa kritikal na kondisyon dahil sa double pneumonia. Sa isang statement, inihayag ng Pangulo ang kalungkutan nito kaugnay ng kondisyon ng Santo Papa at hinikayat ang publiko na makiisa para sa kanyang kalakasan at paggaling. Kahapon nang iniulat ng Vatican na maayos na nakapagpahinga ang Pope sa ika-10 araw ng pananatili nito sa Gemelli Hospital sa Roma. Nakatanggap na rin ito ng blood transfusion para mapataas ang kanyang hemoglobin levels. Ayon sa Vatican News, nagawa pang makadalo ng Santo Papa sa Mass sa kanyang apartment sa Gemelli Hospital habang nakabantay ang mga doctor at nurses. 2 taon matapos ang renovation, muling binuksan kahapon, February 24, ang Aquino Center and Museum sa San Miguel, Tarlac bilang paghahanda sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ipinagdiriwang ng museo ang legasiya ni na dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., dating Pangulong Corazon Cory Aquino at dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Kasama sa mga bagong exhibit ang section tungkol sa 1987 Constitution, pinalawak na pagpapakita ng post-presidency years ni Cory Aquino at ang bagong wing para sa buhay at pagkapangulo ni Noynoy Aquino. Ibinahagi ni Ninoy and Cory Aquino Foundation o NCAF President Rapa Lopa ang isang natagpuang larawan ni Cory Aquino sa panahon ng EDSA Revolution na patunay na kanyang aktibong presensya noong makasaysayang pagkilos. Ayon sa NCAF, bukas na ang museo sa publiko simula ngayong araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me, persevere, at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Naawa kayo! Ayusin mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.